Good news to. Heto na, Solgen nagsalita. Nagulantang Palasyo Duterte. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Si Solicitor General Minardo Guevara na Ayun, bago natin simulan ng videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Ayan mga katunay, syempre suportahan natin yan si General Macanas, the General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. pagkatapos niyang mag-submit ng manifestation sa Korte Suprema na ayaw niya o ayaw nila, tumatalikod sila sa obligasyon nilang abugaduhan o depensahan ang mga respondents sa writ of habeas corpus na naifile sa Korte Suprema tungkol kay PRRD. Ngayon, grabe ang papuri na hinaani ni Solgen Guevara. Unahin natin, ito post ni Senator Ronald Bato de la Rosa, Korte Suprema tungkol kay PRRD. Ngayon, grabe ang papuri. Wait, balik natin. Writ of habeas corpus na naifile sa Korte Suprema nilang abugaduhan o depensahan ang mga respondents sa writ of habeas corpus na naifile sa Korte Suprema tungkol kay PRRD. Ngayon, grabe ang papuri. So, tinanggihan nila na idepensa yung mga naireklamo, yung mga nakasuhan ng habeas corpus. Ayan, no, ganda ng pangalan ng habeas corpus. No, tinanggihan, no, na idepensa. Himala. Bakit kaya? Bakit? Tuloy natin. Na hinaani ni Solgen Guevara. Unahin natin, ito post ni Senator Ronald Bato de la Rosa 28 minutes ago. Sabi niya, mabuti pa itong Solicitor General. Alam nila ang kanilang trabaho. Mabuhay po kayo, Solgen Guevara et al. For refusing to defend this abusive government. Sa aking vlog tungkol nito. So ang ibig sabihin dito, lumalabas na hindi nila kinukonsente yung nangyaring pagkuha kay PRRD. No? Yung pagkuha na lang basta-basta sa kanya at ilagay siya sa eroplano at itakbo bigla sa ibang bansa. 'Di ba? Kasi nga naman alam naman natin, dapat talaga is dinadaan muna dito sa proseso sa Pilipinas. Kasi may korte tayo dito eh. May hustisya tayo dito. 'Di ba? Dapat dito muna si PRRD. Pwede naman siyang i-house arrest eh. 'Di ba? I-house arrest muna siya. 'Di ba? Kung talagang siya nirereklamo, siya may mga kaso, 'di ba? Habang inaayos pa. 'Di ba? Hindi yung biglaan niyo nilang dadalhin sa ibang bansa nang walang pasabi, wala man lang proseso dito sa Pilipinas. 'Di ba? Parang wala naman tayong respeto sa kung anong meron tayo dito sa Pilipinas. 'Di ba? Dito siya nagkasala. Sinasabi niyo nagkasala siya dito sa Pilipinas? Mga Pilipino, doon siya nagkaroon ng atraso? Bakit ibang bansa ang uusig sa kanya? Bakit mga taga-ibang bansa ang lilitis sa kanya? Ano ba ang alam ng mga taga-ibang bansa na yon sa nangyari nung panahon ng drug war? Ang alam lang nila, alam nyo kung ano? Yung mga isinumbong nyo sa kanila. Yung mga sinabi nyo na may mga pinaslang na ganito yan. May mga pinaslang na ganun yan. May mga pinaslang na ganyan yan. Diba? Halos puro kasamaan niya yung sinasabi nyo. Diba? Dahil kayo yung mga nagreklamo doon sa ICC. Pero si PRRD, hindi niya naman maidepensa yung sarili niya. Hindi alam ng mga ICC na yon kung ano ang dahilan ng drug war. No, baka ang isip ng mga ICC, drug war. No, parang siguro nakadroga yung nag-uusap niyan tapos winawar lahat ng mga tao. Parang ganon. Baka mamaya ganun yung sinabi nyo. Yung nag-utos niya nakadrug tapos nagwawar sa mga tao pag malakas ang tama. O, baka mamaya ganun ang sumbong nyo sa ICC. Kaya lumabas na masama si PRRD. Diba?
Siyempre, panig nyo lang ang pinakinggan ng ICC. Hindi naman nila pinakinggan ang panig ng Duterte. Hindi naman nila pinakinggan yung panig ng war on drugs kung saan ba talaga yon at bakit ginawa at nagsimula yung war on drugs. At kung sino-sino talaga yung mga naging biktima doon. Siyempre ipapakita nyo yung mga kasinungalingan ng mga pinagsasasabi nyo na namatay sa EGK. Mantakin nyo, buhay. Ipapalabas nyo, patay. Diba? Halos nagko-comment pa yung pinapakita nyo sa litrato eh. Ano yun? Multo? O, tapos si Aling Sheila. Ang popular na si Aling Sheila. 'Di ba? Yung pinapakita niyang litrato. Yung anak niya. O, administrasyon na ni PBBM na dedo. Binibintang nyo kay PRRD. 'Di ba? Sus Mariosep naman kayo. O, tapos may mga lumalabas pang kung ano-anong kasinungalingan na sinasabi ninyo. 'Di ba? Yung mga nangyayari ngayong mga taon na to, no, yung mga taong nakalipas noong 2024, 2023, 'di ba? Ipinapasok nyo ngayon. 'Di ba? Makagawa lang kayo na para masabi nyo lang na maraming naging biktima yung EGK. Kasi syempre hindi naman masyadong papansinin yan kung 5 o 3, 20 o 30 lang ang nasawi dyan. Kailangan palabasin nyo na marami at may mga inosente yan. 'Di ba? Ang daming comments na ito, si Jellyfish Sadaga. Sabi niya, thank you, sir. Minardo Guevara, sa iyong paninindigan. I salute you, sir. Si Elias Aragas, if the Solicitor General is true to his word, then he deserves the respect of all those who are supporting PRRD. Yes, lot of respect. Kasi alam nyo kung ayaw talaga niyang idepensa yung mga naireklamo ng habeas corpus, diba, parang hirap talagang banggitin eh. No, yung mga naireklamo nun, ibig sabihin, may katwiran yung side ni PRRD. No, may katwiran yun. Nakikita nila na tama at meron talagang tamang basihan yung na kung bakit mali yung ginawa kay PRRD. 'Di ba? Kumbaga, mali yung ginawa nila. Kasi kung tama ang ginawa nila, yung mga ganitong klaseng tao, hindi sila kakatig sa mga Duterte o papabor. 'Di ba? Siyempre yung mga natutuwa lang naman diyan, yung mga pumapabor na si Digong dali nyo sa ibang bansa, si Digong hayaan nyo sa ICC, deserve niya yon, mga ganon. Yun yung mga tao na talagang nasagasaan ni PRRD. 'Di ba? Yun yung mga taong yung mga kinakausap na talagang galit sa kanya. Kita mo naman si Dilima 'di ba? Halatang halata mo naman kay Dilima na galit siya kay PRRD. Syempre alam naman natin ang nangyari kay Dilima nung panahon ni PRRD. 'Di ba? Yung mga ini-interview nyo, sila Trillanes, natural. Sasabihin niyan, justice will prevail, para mga ganun. Hustisya para sa mga ganun. Nabigyan na ng hustisya. 'Di ba? Ang interviewin nyo kasi yung mga taong bayan, lahat ng taong bayan, para malaman nyo kung tama ang ginagawa nyo. 'Di ba? Ang problema kasi sa inyo, 'di ba? Naniniwala lang kayo sa sarili ninyo. 'Di ba? Ibig ko sabihin naniniwala kayo sa sarili ninyo. Kayo-kayo lang naman eh. Kayo-kayong magkakakampi ang naniniwala na malaki ang nagawang kasalanan ni PRRD. Pero halos yung ibang taong bayan, yung karamihan ng taong bayan na mga nagrarally para kay PRRD, alam nilang tama ang ginawa ni PRRD. Alam nila na iniligtas ni PRRD ang sambayan ng Pilipinas noon kahit papaano. 'Di ba? Wala nga nakagawang presidente noon kahit sino eh. Si PRRD lang. Siya lang yung may lakas ng loob na gumawa ng ganung bagay para patahimikin ang bansa natin. Dahil alam naman natin na ang problema ng bansa natin ay droga. Isa yan sa pinakamalaking problema na hindi mapuksa-puksa. Tapos pinapalabas pa nila. Kaya daw pinuksa ni PRRD yung mga drug lord, yung mga ganyan. Dahil si PRRD ay drug lord. Diba? Parang ang tanga-tanga nyo naman mag-isip. Kung si PRRD ay ganong tao, kung ang mga Duterte ay drug lord, may sila dyan, kung meron silang koneksyon,
hindi nabababayan si PRRD bilang presidente. Tanga ba si PRRD? Hoy, abogado yan. Hindi bobo yan. Matalino yan. 'Di ba? Wala naman sigurong abogadong bobo. Sigadun lang. 'Di ba? Oh. Sa tingin nyo, bababa siya ng ganun-ganun lang? Hindi niya isusuko yung posisyon niya bilang presidente. At isa pa, kung si PRRD ay namumuno ng ganyan, ng mga droga-droga na yan, eh di dapat nalaman na sa Davao yan. Dapat, hindi pa pwedeng hindi sisingaw yan. Dapat sinusuka ng mga taga Davao yan. Dapat, no? Dapat, kalat na sa Davao yan. Ano yan, Batang Quiapo? Yung sinabi ni Tanggol, hindi na baling magbenta kayo sa ibang lugar, wag lang sa Quiapo. Tayo ba nagiging tanga-tanga lang? 'Di ba? Pwede niya naman patakbuhin yung anak niya. Vice President, bakit? Ay, pwede naman patakbuhin ang anak niya na presidente noong 2022. Bakit pumayag pa sila na maging Vice President si Sara Duterte kung meron silang dinidepensahang ganun? Kung meron silang ganung klaseng negosyo. 'Di ba? Isip-isip naman pag may time. Hindi naman masamang maging tanga pero wag namang gamitin araw-araw. Margarita Libon. Tama, Soljen, na huwag tulungan sila Marbel at Torre. Sobrang mayayabang. Pauwiin si Tatay Digong. Sino pa ito? Leia Palaytayon. Kasi mali sila. At ayaw ni Soljen, lahat kapalpakan ang ginagawa nila, ayaw na ni Soljen. Kasi yung pauwiin si Tatay Digong, parang medyo may malabo na mga katunay eh. Medyo may malabong side na ganun eh. 'Di ba nakikita natin? Kasi parang kahiyaan na sa kanila yan eh. Sinimulan na nila yan eh. No? Sinimulan na nila yung ganyan. Kumbaga parang pinaninindigan na nila yan para hindi sila mapahiya. Kasi parang once na pinakawalan nila, tinulungan nila si PRRD para makalaya. No? Para makauwi dito sa Pilipinas. Syempre parang yung ego nila masasagasaan na sila mapapahiya. Yun ang iniisip siguro nila. Pero hindi ganun yun. No? Kapag ginawa nyo ng paraan niya para makalaya si PRRD, makabalik dito sa Pilipinas, baka matuwa pa sa inyo yung mga tao. Hindi totoo yan. No? Kami mga katunay, kayo, hindi kayo matutuwa. 'Di ba? Oh. Pero kung ganyan na pinaninindigan nyo talaga, talagang patuloy pa rin magagalit sa inyo yung mga tao. Gaya nito, mag-e-eleksyon, maaapektuhan kayo. 'Di ba? Maaapektuhan. Yung mga kandidato nyo, maaapektuhan. 'Di ba? Rudy Gulis, we salute you, Soljen, Menard Gibara. Okay, sir. So, congrats. Ito, si Eric Sio. Congrats, Soljen. Do your job right. You will never go wrong. Pero Don't let- parang nagmamatigas talaga ngayon yung gobyerno. No, pinaninindigan pa rin nila na sinasabi nilang tama sila sa ginawa nila kay PRRD. 'Di ba? Kahit alam na nila, sigurado alam nila, nakikita nila yung mga tao ay galit na sa kanila. 'Di ba? Pwera na lang, gagawin din siguro nila yon na palayain si PRRD o tulungan si PRRD na makabalik dito sa Pilipinas. Dahil syempre mag-aalala na sila na, baka mamaya ganito, ganyan. Tayo, mas lalo tayo mapag-initan, matalo, ganyan. O pala pakawalan na natin, patulungan na natin para makabalik ng Pilipinas. 'Di ba? Wala naman kasi makakagawa ng solusyon 'yan, 'di ba? Wala makakagawa ng solusyon 'yan kung di yung mga taong nagpahuli din sa kanya. 'Di ba? Kailangan yun ang gisingin. 'Di ba? Yun ang magising yung mga taong nagpahuli sa kanya, yung taong nagpahuli sa kanya. 'Di ba? Yun ang dapat kalampagin. No? Yun ang dapat na magkaroon talaga ng konsensya. No? Pero sa panahon kasi ngayon, kung nakikita nilang napakalaking threat ang mga Duterte sa kandidatura, sa politika, paninindigan nila yung mga ganyang bagay. Tayo gusto natin makabalik si PRRD dito sa Pilipinas. Pero syempre, sila yung mga nakaupo, sila yung nasa posisyon. Kumbaga, nasa kanila pa rin ang desisyon yan. 'Di ba? Kung sila ba ay mahihiya sa taong bayan o kakapalan na lang ang muka, paninindigan na lang nila na ganyan kung ano yung ginawa nila. 'Di ba? Torre, retire peacefully. No retirement benefits.
Precious Gemsa. God is so good po talaga. Sana makauwi na nga po si Tatay Digong. Yes, palagi ko, answered prayers natin ito. Di ba, nagdarasal tayo. Oo, sana ganun, na kapakanan makauwi ni na Tatay siya. Digong. Ito na. Ako, I do not expect na ang Solgen tumalikod sa kanyang tungkulin. Tingnan nyo sa mga oral arguments ng PhilHealth issue. Nandun ang Solicitor General. Sa constitutionality of the budget, April 1, 2, and 3, hindi naman siya tumalikod. Haharap siya ang magiging abogado ni Congresswoman Stella Kimbo. So, dito, nakakagulat. Pero dito tinanggihan niya. Ayaw. Hindi pwede. Bakit? Kasi ang paninindigan ng Solgen, wala ng jurisdiction ang ICC sa atin. Tama. Ang paninindigan ng Solgen, gumagana ang justice system sa bansa. Gumagana ang Yes. korte, gumagana ang prosecutorial service, gumagana ang lahat. Tama yung sinasabi niya. 'Di ba? Wala nang jurisdiction ng ICC dito. Dapat 'yun ang tinignan. Kahit sabihin na si PRRD kinukuha ng ICC o ganun, wala na silang jurisdiction eh. Wala na silang karapatan na kunin ang Pilipino dito sa ating bansa. Wala nang pakialam ang banyaga rito. 'Di ba? Pero sa ICC naman nagsalita daw sila na hindi naman sa kanila nang galing yung pagpapahuli kay PRRD. Sila ang kinausap. 'Di ba? Kaya lumabas dito na lumabag kayo sa kasunduan, lumabag kayo sa batas na umiiral. So yung sinasabi nyo na nasa tamang batas ang ginagawa nyo, ayon sa batas ang ginagawa nyo, wala. Hindi sa batas ang ginagawa nyo. Kasi nga wala naman tayong jurisdiction ng ICC dito. Kung may jurisdiction ng ICC dito, sana, ayun, pwede nyong ipadala si PRRD, pwede nilang hulihin yan. Kaya kita nyo nga yung ICC, walang ka-effort, di ba? Nung kinuha nyo, nung pinadala nyo si PRRD doon, walang ka-effort ang ICC, hindi man lang sila nagpadala ng private plane para kay PRRD o yung aeroplano ng ICC, hindi dumating dito, wala namang ganun. Di ba? Kinuha na lang siya at ang nag-provide ng mga gamit na gagamitin niya dito nang galing sa Pilipinas, yung eroplano. 'Di ba? So paano nga naman kayo kakampihan ni Solgen kung ganyan? Kasi parang pinagtatanggol mo, parang pinagtatanggol mo na yung mali malinaw na malinaw 'Di ba? Yun, pinagtatanggol mo na yung mali. Yun ang sagutin nyo. Wala nang jurisdiction ng ICC dito. Pero bakit nyo siya pinahuli sa ICC? Bakit nyo siya dinala ron sa dahig? Diba? Wala nang jurisdiction Kung sana ba merong jurisdiction, may karapatan kayong padala siya ron. Sasabihin nyo, may kaso siya ron, ganto. Wala na nga tayong jurisdiction sa ICC kahit may kaso si PRRD doon. Diba? Ibig sabihin, iniinsulto nyo yung korte dito sa Pilipinas. Minamaliit nyo yung hustisya dito. Ganun ang lumalabas nun. Insulto yun. Sa korte sa atin, insulto talaga yon. Bakit kailangan mo pa ang ICC? Di ba? Kaya ang tanong ngayon, sino ang magiging abogado ng mga respondents? Ang tanong, sino ngayon ang tatayong Si Gadon. Pwede yun. Pagtiyagaan nila. abogado ng mga respondents? Mangunguha ng abogado sa DOJ? O kaya ay private lawyer? Okay, surrender na lang. So, nakakatuwa po yung mga ganitong developments. Hihintay lang natin, continue lang po ang ating pagdarasal. Answered prayers ito, na sana katigan ng Korte Suprema yung petition o yung writ of habeas corpus, Yes. na mag-utos ang korte na i-produce ang living body ni PRRD balik dito sa Pilipinas. Yes. Ang Supreme Court nagbigay ng 24 hours deadline para mag-submit ng comment ang mga respondents. Office of the Lucas Bersamin, AS, DILG, PNP, sino pa yung mga Ito, grabe, may post si Atty. Sal Panelo, tumatay yung abogado ni Titi Duterte. 39 minutes ago. Breaking, sabi niya. The Office of the Solicitor General recuses, recuses itself from the consolidated petitions for habeas corpus of the Duterte children. In a manifestation and motion filed today, March 17 today, the OSG said, ito na yung exact nakalagay sa manifestation,
considering the OSG's firm position that the ICC is barred from exercising jurisdiction over the Philippines and that the country's investigative, prosecutorial, and judicial system is functioning as it should, the OSG may not be able to effectively represent respondents in these cases and is constrained to recuse itself from participating therein. Ayaw, tumalikod, hindi sa natakot or ano, kailang against sa prinsipyo, paniniwala ng OSG. Kasi ang paniniwala ng OSG, walang karapatan ang ICC na manghimasok sa bansa. Kaya, saluduhan natin, palakpakan natin, purihin natin si Solicitor General D.O.G. Kung tutusin, tama naman yung naging desisyon niya eh. 'Di ba? Kasi nga, sinasabi ko nga kanina, ano yung ipaglalaban mo, mali. 'Di ba? Wala nang jurisdiction eh. Si Boying Remulla nagsalita na hindi na papupuntay ng ICC dito. Wala nang jurisdiction ng ICC dito. Si Bibim nagsalita din naman, wala nang jurisdiction ng ICC dito. Sa kanila na mismo nang galing. 'Di ba? So, bakit nasa ICC si PRRD kung wala nang jurisdiction ang ICC dito? Wala nang karapatan kumuha ng Pilipino ang ICC kung wala na tayong jurisdiction. Kaya dapat talaga is pakawalan nyo na si PRRD doon. Kasi patuloy lang kayong mapapahiya sa ginagawa ninyo eh. 'Di ba? Patuloy lang maraming magagalit na tao. Yung sinasabi ko nga, okay lang sana kung meron tayong jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas. Wala sana kayong problema. Meron kayong katwiran. Kaso nga lang, wala na tayo sa jurisdiction ng ICC. Kaya wala na kayong katwiran kahit sabihin nyo pa na sumunod kayo sa batas. Ginawa nyo yung batas, wala na tayong jurisdiction dito. Bakit? Pag nag-trip ba yung mga banyaga na kumuha na lang ng mga Pilipino sa atin na gusto nilang ikulong doon sa ibang bansa, ibibigay nyo na lang ng ibibigay? Wala naman silang jurisdiction dito sa atin. Ibig sabihin, pag natapos ang termino ni Marcos, pag may reklamo din sa kanya, pwede rin siyang ipakulong sa ibang bansa, katulad ng ginawa kay PRRD. Kahit wala na tayong jurisdiction dito. 'Di ba? Ano 'yan? Tanga-tangahan lang. Guevara, Minardo Guevara. Okay, ito, may dagdag na paliwanag ni Atty. Panelo sa comments. Galing. Salvador Panelo, anong ibig sabihin nito? Ang Office of the Solicitor General na itinakda ng batas na para maging abogado ng gobyerno ay umiiwas or tumatalikod sa tungkulin nitong depensahan ang gobyerno laban sa mga petition for habeas corpus na hinain ni Congressman Paulo Mayor Baste at Kitty Duterte sa Korte Suprema para maibalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa manifestation and motion na hinain ng OSG ngayong araw, hindi nila magagampanan ang kanilang tungkulin na epektibong depensahan ang gobyerno dahil sa matatag na paniniwala ng OSG na walang kapangyarihan o jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Ano ibig sabihin na wala silang abogado? Walang abogadong gusto magpresenta sa inyo, no? Kasi kung alam nyo naman na tama kayo sa ginawa nyo, di dapat yan si Solje, no? Nag-abogado na sa inyo yan. Kahit siya tumatanggi na. Kay Kimbo nga, mag-aabogado siya eh. Ba't sa inyo, hindi? Alam niya kasi na mali. Kumbaga yung maling ginawa nyo, pinaninindigan nyo na lang eh. Para hindi na kayo maging kahiya-hiya na ganun. Kumbaga kahiyaan na to, panindigan na natin to. Diba? Ano kaya mangyari? Kaya ayaw ng OSG magkuha ba ng private lawyer? Ganun ba yun? Pag nasasakdal ka at wala kang magaling na abogado, I don't know ano mangyari sa'yo. Okay, may mga nag-response. Okay. There's a situation. Pera o kahon? Rachel Ladino, wala na. Iwas pusoy na sila. Joel Cadiente. So, ano sunod na mangyari, attorney? Gingerbread. Problema ng gobyerno kung paano ibalik si PRRD. Kasi nandoon na eh.
No? Hayaan natin sila mamroblema. Kailangan maibalik nila si PRRD dito. Di ba? Emma locks up. Now they say this, but they give the president. Brian Arya, correct Soljin. Man, ang mag-represent kauban niya unta pero wala man jud sila nag-coordinate or wala kabalo si Tory. Hindi sila nag-coordinate talaga. Ang nagplano lang, yung isiniwalat ni Secretary Rimulya, is Presidente Si Remulla, ang bilis madulas no? Rimulya, Anyo, Gibo, sila lang. Hindi nila kinonsulta ang OSG. Dahil hindi nila kinonsulta ang Kumbaga parang talagang nasa plano talaga nila na, alisin na natin si Duterte dito. 'Di ba? Madaliin na natin kaso nga lang bumulilyaso. 'Di ba? Hindi maganda yung pagkakaplano nyo. 'Di ba? Pangit. Di sana nag-ano na lang kayo rito. Dito nyo na lang sa Pilipinas ginawa yung mga kaso ni PRRD. Sana dito nyo na lang siya nilitis Dito nyo na lang siya inano. 'Di ba? Hindi nyo na dinala sa ibang bansa. Baka medyo kalmado pa yung yung sitwasyon. Hindi masyadong napag-initan kayong mga nandiyan sa gobyerno. 'Di ba? Ang mapapag-initan lang sila Trillanes. Si Trillanes ang mahilig diyan sa mga EGK na ginawa ni PRRD, sila Castro, sila Manuel, sila yung maiinit diyan 'Di ba? Sila yung mapaparusahan, sila yung pag-iinitan ng mga tao. Kaso nga lang, syempre, dinala sa ibang bansa. Sino lang ba may kakayahan na ganun makipag-ugnay sa ICC? Syempre, mga matataas na tao. 'Di ba? Kaya pati kayo napag-inita na. Kayo yung gumawa ng bato na ipupukpok nyo sa sarili nyo OSG, hindi nila kinuha ang kanyang panis. So, paano siya magdepensa kayo? Kaproblema. Kasi bayanin. In simple terms, the OSG are backing out of this case because their legal position on the ICC and the OSG are backing out of this case because their legal position on the ICC and the Philippine justice system conflicts with what is happening in this situation. So the responsibility to explain the government's position now falls on the official's name in the case. So bahala si General Torre magdala ng kanyang sariling abogado. Kumuha ka na lang. I stand with Kasi ka doon, kausapin nyo na. Sabi niya, hindi naman kasi sila ni-consult. Hindi nila Diba na-disbar yun, no? sinama ang OSG sa pagplano. Queenie Cortez, it means that the OSG is in the firm position that the ICC has no jurisdiction over us. Wow, galing. Salamatan natin ang OSG. Christine Lagrimas Joy, OSG knew the precautions, that's why they responded in that way. Itagumpang lang, Sam. See? If that is the OSG's position, why then was PRRD brought rather than kidnapped to ICC? Kaya tuloy may lumalabas parang kidnapping yung nangyari kay PRRD. Yun ang lumabas Yan. Elves Villarta, the admin might replace him ASAP. Yun. Posible yun. Kung ayaw niya, baka mag-resign si OSG. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Portal. At syempre natunghayan din ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.